Pero pasensyahan tayo pag hindi dahil sinisingit ko lang po eh. Kasi mamimimuan po ako pag sobrang dami ng bati ha. Kangawad Marlon Nason, magandang umaga sa iyo. Yung mga taga-ex mamaya naman, huwag magtampo ha dahil nasa Zoom na natin si Attorney Sani Matula, ang President po ng Federation of Free Workers at Chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Magandang umaga si Attorney Sani. Maying aga. Maganda po niyan, may mic, attorney. Paki-unmute, unmute. Yan. Gusto ka na? Yung aga. Bayad ka aga. Ay, bayad nga aga. O, attorney, sabi ko kanina, dapat siguraduhin muna natin yung judge na nag-issue po ng TRO, talaga po bang nasa karapatan po niya na mag-issue ng TRO o bawal mag-issue ng TRO yung judge sa desisyon ng National Wages and Productivity Commission? Tama po, wala pong jurisdiction kasi mayroon tayong separation of power Yung executive department, yung judicial at siyempre yung Congress. Ito po ay executive act sa ilalim ng delegated power sa Kongreso at sinabi mismo ng Kongreso na hindi dapat makialam ang mga regional o yung mga korte sa usapin ng pasahod. Kaya klaro yan sa Article 126 ng Labor Code, yung prohibition against injunction. Ang sinabi dyan ng batas ay no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceeding before the commission or the regional boards. So, klarong-klaro na yung proceedings ay hindi dapat pinapakialaman at isa sa mga produkto ng proceedings ay itong wage order number 27 kaya bawal talaga Pero So, ganun pa ba wait lang, Attorney bawal ang Sani. korte? Sorry, kung klarong-klaro na nakalagay ikamo sa anong sinasite mo, is that the Constitution? No, it's a labor code. The Labor Code. So kung klarong-klaro sa Labor Code, bakit nag-issue ng TRO si Judge? Yun po ang hindi namin maintindihan. Kasi hindi naman kung nagrereklamo yung employer na mataas o hindi nila kaya, pwede naman silang pumunta doon sa tawag ay appeal to the National Wages and Productivity Commission. Dito nakita namin na may shortcut. So, nag-shortcut yung employers para mapagbigyan na hindi ma-impose sa kanila yung pagtaas ng sahod. Pero dalawang employer lang naman ito. Ang nangyari, mga 700 ata yung mga empleyado nito. Pero ang naapektuhan ay milyon ng mga manggagawa. 1.1 million sa mga wage regular earners at yung 1.7 million na maaring covered ng tinatawag natin na distortion adjustment. So siguro ipanawagan natin din sa kung tama ang interpretasyon ninyo, Attorney Sani siguro ipanawagan natin din sa sino ba yung administrador ng mga judges, yung Supreme Court ba yan? Under ba sa Supreme Court ang mga mayroong court administrator. May mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema. Pero ganun pa man ay lead counsel kasi ako dun sa kaso sa RTC 152 ng Pasig. Kaya yung detalye ay hindi ko ibig ko po sabihin is baka dito. nanonood sa atin yung mga taga-Korte Suprema kung tama. Again, may qualifier po tayo kasi for all we know, baka interpretasyon lang naman ni Attorney Sani Matula yung binanggit po niyang provision. Ano po? Kasi baka open for interpretation. Sabi kasi mga abogado nag-interpret di ba? Hindi, pero yung klaro, yung provision ay nakasulat yun, hindi ko opinion po yan. At may isa pang nakabahala dahil may isa pang petisyon ngayon na pending sa isang korte din sa Nabutas. Na final ng Federation o para mga galing sa fisheries industry. At ganun din yung tono, petition for the issuance of declaratory relief and praying for TRO and injunction. Kaya palagay ko orchestrated ito ng employer para
mapahinto itong implementation ng minimum wage Oh. law na kinakailangan na ng ating mga kababayan. At sa palagay namin ay paghadlang din ito sa lobbying ng mga trade unions doon sa 200 pesos legislated wage hike sa Kongreso, sa Hindi, House at sa ang Senado. masama diyan, Attorney Sani, yung implikasyon, ano po? Kasi kung masusustain po ang ginawa ng judge, halimbawa, sabihin ng Korte Suprema, hindi, karapatan niya yan kasi yun ang pina-under sila sa Supreme Court, di ba? Magiging president po yan. Ibig sabihin, pwedeng basihan niya na kada may wage hike, pupunta ngayon yung employer sa RTC to ask for a TRO. Tama po. Pero ako'y nag-aaral dyan sa law school sa Quiapo. Klarong-klaro sinabi ng aming professor na ito ay dapat hindi makialam ang mga korte sa pag-uusap sa wage sapagkat dapat ma-separate ito sapagkat kung pupunta tayo sa korte mabalam o siyempre ma-delay yung pag-enjoy ng mga manggagawa biglang nag-TRO sa kanyang sahod na Opo. ito ay minimum wage naman ang pinag-usapan. So ibig sabihin, kinakailangan talaga araw-araw. Ngayon parang bang natanggalan ng 60 pesos every day yung mga manggagawa kasi napahinto, So ano pong 60 remedyo? days. What is the remedy for the workers? Ngayon para ang mga workers pa ang kailangang maghanap ng remedyo when in fact binigay na nga po sa kanila yon. Parang tayo pa ngayon yung mga manggagawa pa ang namumroblema, Attorney Sani. What is Tama the po. remedy at kailan kaya, how soon na maibabalik po yung dagdag sahod na yan? Kaya po ako po yung council ng 11 organization kasama yung Federation of Free Workers na kung saan ako ay presidente at sa Nagkaisa Labor Coalition bilang chairperson. Ako po ay nag-file ng motion for leave to intervene before the regional trial court para at least masagkaan yung mga argumento ng ating mga employer. At syempre napakinggan kahapon, ang sabi ng korte ay dapat bigyan muna ng oportunidad mag-comment yung respondent at yung Office of the Solicitor General at yung ating mga employer bago pagbigyan yung intervention ng mga manggagawa. So paano ba yan? Anong reasonable expectation? Kasi parang binuhusan ka ng malamig na tubig kung ikaw ay minimum wage earner, nagplano ka na na may dagdag Oo po, tayong tama po, ganito. napangutang na Alam mo yan. yun, yung pinangutan. Nakasanglan na ATM dyan. Kaya nga tapos parang binuhusan ng malamig na tubig na hindi pa pala tuloy. Ano yung reasonable expectation na marisolba po yung usapin? Inaasahan namin na pagbigyan ng korte yung aming intervention at i-left niya yung TRO. Yun din naman ang argumento ng Office of the Solicitor General kahapon maliban sa pag-dismiss sa petition for declaration of relief na hinihingi ng ating employer. Hindi naman po wala nang remedyo yung employer sapagkat pwede naman silang pumunta sa National Wages and Productivity Commission na hindi nila ginawa. Hindi, pero Kung gusto nilang Attorney Sani, magpa-exempt, ganun din. ang problema po natin, kung antayin po natin yung kanyang pag-lift ng TRO, hindi para ina-acknowledge nga natin na tama po yung ginawa niya. Kasi nakadepende tayo sa susunod din niyang hakbang. Yun po dapat ang i-argue ng ating gobyerno. Pero in-argue na namin yan na i-left yung kuan. Tatanggalin na, i-dissolve na yung TRO sa pagkat unang-una ay walang jurisdiction. At kung walang jurisdiction ang korte, marami naman desisyon ang Korte Suprema na it is null and void. Dapat ma-enjoy na ng mga manggagawa retroactive kasi from the start walang visa yung TRO na yon. At ang kapangyarihan lamang ng korte ay ang pag-dismiss ng petisyon na ito. Nakausap niyo po si Judge. Ang nag-issue pala ay si Pasig Regional Trial Court Branch 152 Judge Marie Joyce Manongsong ang nag-issue po ng 20-day TRO until August 30. Ano daw pong basihan ni Judge nung nagkausap kayo, Attorney? Nag-argue ako sa korte pero ang sabi sa atin ay hindi pa kasi grinant yung ating intervention kaya hindi tayo makapag-participate sa discussion sa loob ng korte. Pero may 3 araw po binigay yung
yung judge para doon sa OSG at sa ating petitioner na magbigay ng comment at mag-decide ang korte. Palagay ko ay yung TRO ay mahihinto sa August 13 kasi 20 days. Pero sinasabi nga natin maski hindi tayo pag ni-recognize sa korte ay sinabi natin na dapat itigil na, Opo. i-freeze na, i-dissolve na sapagkat parang snatching yan ng 60 pesos araw-araw eh. Yung Oo nga po. snatcher ay pwedeng isang araw ka lang mabiktima. Itong TRO ay araw-araw ay may nawawala sa manggagawa na Ilaban nyo po, kinakailangan. ilaban nyo, attorney, ha? Ilaban nyo yung mga manggagawa po natin. Ano po? Mabuhay po kayo, attorney Sunny. Ano po? Thank you po sa oras po ninyo. Thank you po, Alvin, at mag-intervene din kami doon sa RTC Malabon. Ay, iba Mabuhay po pa, kayo. iba pa. So sa Malabon, makasasali din kayo, magiging intervenor din kayo. Tama po. Okay, sige. Kasi ang problema natin, di ba, halimbawa na-cure nyo to. O tapos na nag-issue, may isa na naman mag-issue ng TRO, walang katapusan. Iikutin ng mga employer yung buong bansa. Lahat yun mag-issue ng TRO, di walang katapusang laban. Yan po, kaya binibisi na namin yung busy rin kami paglalabi yung 200 para hindi ma-TRO yung Kongreso. Apo. Sige. Attorney Sunny Halong, damogid nga salamat. Damogig nga salamat at mabuhay kayo, Alvin. Mabuhay ka rin si Attorney Sunny Matula po yan, ang President ng Federation of Free Workers at chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Ay di siguro ipanawagan na rin natin sa Korte Suprema kasi wala ang talaga makakapag-decide po dyan kung tama ba yung ginawa ni Judge yung Korte Suprema na tagapamahala po ng mga hukom. Ano po? Kaya sabi ko kanina, baka interpretation lang naman ni Matula. Ay po sabi niya, hindi, binasa ko lang. Hindi naman akong gumawa nito. Binasa ko lang yung nakalagay sa labor code.